Yung mga kabady, dala na natin yung ipapakain sa kanila. So ito yan, combination ng mais at ng feeds. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano ko sila pinapakain. Ito na yung mga pato, ayaw nilang lumabas. And so ganito ko lang sila pinapakain mga kabady. Good day mga kabady, 9:48 na ng umaga at day 42 na po ng ating mga tilapia. Yan, so nandito na po tayo sa likod at tayo po ay nag-prepare na para magpakain. Yan, tapos ang ating weather ngayon ay medyo maulap. Kanina umaga po ay medyo maambon pero tumigil naman na. Yan, tapos umaaraw, kaya sasamantalahin na natin yung pagkakataon. Tara, samahan niyo ako mga kabady. Start na. Yan mga kabady, naibigay na natin yung mga nasa 1.7 kilos. Yan, konti na lang to. Tapos yung ating panahon, ayan medyo maulap, pero okay lang as long as maaraw-araw na ganyan ay makakapagpakain tayo at mapapaandar natin yung solar. Yan. So ubos na nila yung binigay natin mga kabady, grabe. Dito na lang tayo para napapanood natin sila. Konti na lang ito mga kabady. Yan lang, medyo against the light. Yan, tapos nga kahapon ay nakabili na tayo ng 2 sakong starter. Yan, i-start na natin yun na ihalo sa pagkain nila. Tatry na natin. Then pagka magpupurong starter na sila ay magtitimbang naman tayo mga kabady. Lakas na nilang kumain. Tapos si Manong Ryan, kakatapos lang din. Naka pre-starter 0 na rin siya. Panoorin lang natin to saglit. Tapos ay bubuksan natin yung gate ng ating mga pabo at mga manok. Dahil ipapastol natin sila dito. Yan marami pa dito. Nawala sila. Ano? May mayat? Yan, si Manong Ryan kumuha yata ng nyog. Mukhang gata ang kanilang ulam. Tapos sabi niya
talagang mas mabilis na lumaki ang tilapia kapag floating pellets na yung pinapakain. Well, tama naman kasi nga mas mataas na yung crude protein ng mga yan at sure na makakain nila. Kasi kapag yung mga mash pa mga kabady, dapat ihagis mo yun kung nasan yung isda mismo para madali nila makain. Kasi kapag naghagis ka dun sa area na wala sila, ang tendency nun ay matutunaw agad tapos lulubog. Kaya yung iba, yung isda minsan ayaw nang sumisid para kumain. Itong floating pellets, kahit pa maglibot-libot yan sila, okay lang kasi hindi naman kagad matutunaw yan. Kaya makakain kagad nila. Yan, so tapos na tayo magpakain. Naibigay ko na lahat mga kabady. Ngayon naman ay buksan na natin yung gate ng ating alagang mga pato, gansa at pabo. Yo mga kabady, so nakalabas na sila. Tingnan nyo, happy ang mga yan, gawa ng nakakakain na sila ng damo. Ano, tingnan nyo yung gansa, takaw. Maganda rin yan kasi dagdag pakain din yan sa kanila. Tapos makakatipid tayo kasi hinahanap-hanap talaga nila na kumain ng ganyan mga damo. May mga araw kasi na ulan ng ulan, tapos medyo busy kaya hindi natin nagagawa yung net. Kahapon nagkaroon tayo ng chance para gawin, kaya nilagay ko na. Ngayon every day or every morning na bago tayo magpakain, ganyan na, bubuksan na natin yan para nang sa ganun ay makakain sila ng mga damo. Yan. Magiging tipid din tayo sa pakain sa kanila, at the same time tataba sila at hindi sila magugutom, hindi lang sila aasa dun sa binibigay natin. Yan. Ngayon, hanggat bukas yan, pwede silang lumabas dito para manginain. Ang dami nito mga kabady. May mga ipil, may mga damo, yung mga ganito, yung mga may buto-buto, yung mga ganyan, yan yung mga gusto ng ating alaga. Yan na sila. Ayaw ko lang lumapit dyan kasi nga maingay mga kabady, kaya nakadistansya na ako. Pero kung hindi sana nakasilensya, magandang lapitan natin sila. Maamo naman yung mga yan, kaya nga lang napakaingay ng solar, kaya pasensya rin sa background. Yan, so try na natin na lumayo ng konti. For sure pupunta yan dito Yan. Doon tayo malapit sa mulberry. Yan. Tapos itong ating mga tilapia, ayan, tapos nang kumain. At parang bitin na sila sa 2 kilos mga kabady. So bali, try ko magdagdag mamayang tanghali kung makakapagpakain tayo ng
200 grams pa. Yan. Tapos ang dami pa ditong talbos ng kamote. Ayan, sasabihan ko si mama mamaya magtalbos kami, tapos ay magsigang. Tama-tama, meron palang isda doon na binili sa palengke. Yung mga pato natin mga kabady nasa loob pa, mamaya siguro yun sila lalabas. Kasi katulad kahapon, tinatawag ko sila lumabas pero pumasok din agad. Pero baka wala pa sila sa mood para manginain ng damo. Pero itong mga to, sigurado yung mga yan, mga number 1 na grass eater yung mga yan. Yan, so update ulit kayo mamaya mga kabady kapag tayo po ay makakapagpakain pa ng tanghali. Yan. Update mga kabady, 1:46 na ng hapon. Pangalawang kain ng ating mga alaga mga kabady. Yan, samahan nyo ako. Start na! Yan mga kabady, nabigyan na natin sila. So meron pang kalahating kilo dito. Yan, so hanapin natin sila dito, marami-rami pa eh. Ito yung mga manok natin na Rhode Island, gala-gala sila dito sa damuhan. May mga tabo. Yun, nandun yung iba. Ito tayo pumesto. Tapos yung solar ay pinatay muna natin para makapagpahinga. Tapos mamaya natin yan isisindi ulit mga alas 2. Tapos kahit mga hanggang alas 4 yung kaya na yun mga kabady, kasi nagpapa-overflow na lang naman na tayo. Ayun, nandun pa sila. Hintayin muna natin silang makatapos. Pagka nakain na nila yan, tsaka tayo magbigay. Kain na ng kain ng damo yung ating mga alagang iba. Yan, so busog na yan sila. Bigyan na natin. Yun, kumakain sila mga kabady. Tapos ang ating weather ay ganyan, may mga kumpol ng malalaking ulap. Kanina maitim din yung ibang ulap pero ngayon medyo nawala na. So walang sign pa na uulan ngayon. Sana mamaya mga alas 4 o 5 ay okay pa rin yung panahon, nang sa ganun ay makapagpakain tayo. Parating pa lang yung iba mga kabady.
Yan, dumadami na sila. Lakas na nilang kumain. Tapos si Manong Ryan mga kabady ay naka pre-starter 0 na din. Yan. Kasi 10 araw lang naman yung gap. Kaya ngayon okay na yung mga alaga niya na kumain ng pre-starter 0. So ilalahat ko na ito mga kabady, konti na lang to. Ordon na lang natin ilagay sa anong ihagis ng malapit sa may hagdan. Kasi nandun yung marami. Tara dun mga kabady. Yan, so dito tayo, lalahat ko na dito mga kabady. Yan, parating pa lang yung iba. Yan, kumpula na sila. Dami na nila dyan, Abos na, 2 kilo mga kabady. Yan. Nana. Yan, so tapos na tayo magpakain. Pangalawang kain nila. Tapos ng mga to, babagawin natin bandara. Masyado na silang malayo. Eh, marami pa naman silang pwedeng kainin doon. Yan, makulit kasi itong mga to eh, kaya sinusundan sila ng iba. Tapos yung isa pa nga lang, yung isa pa lang gansa natin kanina, nahulog. Pumunta dyan sa loob ng fish pan. So no choice, bumaba ako dyan para siya ay kunin. Ayan, so nabasa na naman yung ating short. Kasi kung hindi ko siya kukunin, hindi naman na siya makakaakyat kasi nga mataas dyan. Ayan, kaya kinuha ko na lang siya, pero hindi ko na na-video mga kabady. Kasi nung nahulog, nung nakita ni mama, ay sinabi agad. Kaya binaba ko na lang din agad. Hindi ko na naisipang i-video. Yan. Tapos yung ating mga pato, yun, nandun lang sila, nag-chill lang. Parang ayaw lumabas. Pero nung una, lumalabas din sila ng lumalabas dito. Yan. So sana ay tumaba sila nang sa ganun yung mga babae ay maging ready na makipag breeding. Yan, so yun ang hinihintay natin dyan. Yan, so mga kabady, update ko ulit kayo mamaya kung tayo po ay makakapagpakain ng mga alas 4 o alas 5 na siguro mga kabady. Yan, mamaya na lang ulit. Yun, update mga kabady, 4:50 na ng hapon at maganda pa rin po ang ating panahon, kaya tayo po ay makakapagpakain. Yan, makakapagpakompleto ulit tayo mga kabady. Tara, samahan nyo ako. Start na.
Yan mga kabady, nabigyan na natin sila. At meron pa ditong mga kalahating kilo. Yan, so bukas try natin magtimbang, gawa ng isang pakain na lang yung ating pre-starter. So starter na tayo. Naghalo na rin ako dito at kaya naman nila, tinesting ko. So bukas ay pure na starter na sila. Then magtitimbang po tayo, try natin bukas. Yan, tapos itong mga to makukulit, gawa ng kita nilang mayroon akong hawak na timba. Kasi yung pinapakain ko sa kanila nakalagay din sa timba. So pagka nakita na nila to, akala nila bibigyan na rin sila. Yan, pero alam nyo naman na every time na matatapos ako magpakain ng isda ay sinasabi ko na magpapakain din ako ng ibang alaga. Yan, so after nito ay next na sila. And siguro ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko sila pakainin mamaya. Yan, so ubusin na natin to. Ano, ang bilis din nilang naubos yung binigay natin mga kabady. Yan, dyan na lang tayo. Pero pasensya na, gawa ng hindi na sila masyadong maaninag kasi mag-aalas 5 na. Kahit na sabihin natin maaraw pa rin, kaya lang nakakuha na itong mga puno, malilim na. So ganon din yung dito sa ating fish pond, parang madilim na. Pero try natin dito magpakain sa tapat natin para kita nyo pa rin. Yan, o diba? Hinaluan ko rin yan ng starter at kaya na naman nila mga kabady. Ayan, naubos na nila. Then bukas makikita natin kung ilang kilo na yung dapat nating ibigay sa kanila per pakain. Ayan, kasi gagamitan na naman natin sila nung daily food ratio or daily food requirement. Yun yung ginagawa natin nung unang grow natin para makompute natin kung ilan yung dapat ibigay sa kanila na pakain per meal. Yan, ubos agad. Yan, kita naman sila, di ba? Lalaki na nila mga kabady. At lalo pa silang mas mabilis lalaki ngayon kasi naka-starter na sila. Nasa stage na sila ng mabilis na paglaki. Yan, inubos ko na mga kabady. So hintayin na lang natin tong makain nila lahat, then magpapakain naman tayo ng ating mga halagang manok, pabo, gansa at pato. Kasi na sila. Hello, nag-aabang na rin sila. Pero ngayon hindi sila basta-basta magugutom, gawa nga ng ang dami na nilang nakakain damo. Kung everyday talaga natin silang papakawalan dito sa area na to mga kabady, sa isang buwan siguro malaking pagbabago na yung mangyari dito. Medyo maliles yung damo. Katulad nung nandun sa may ranging area nila, dating masukal, ngayon puro na lupa. Then ang mahirap lang, tsaka nakakaasar minsan kapag umuulan kasi sobrang madikit. Ganun yung ano ng putik doon, kaya dapat nakabota. Yan, gumilid na naman yung mga floating pellets mga kabady. Pero kayang-kaya naman nila yung kainin dyan. Yan sila, ayun, lalaki na lalo yung isa na yun, yung itim, ang bilis lumaki. Hopefully bukas makahuli tayo. Sana hindi sila mailap.
Yan, so wag na nating hintayin na maubos nila yan mga kabady, pero for sure naman mauubos na nila yan. Try naman natin na magpakain ng ating mga alaga na mga pabo, mga manok. Yan mga kabady, dala lang natin yung ipapakain sa kanila. So ito yan, combination ng mais at ng feeds. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano ko sila pinapakain. Ito na yung mga pato, ayaw nilang lumabas. And so ganito ko lang sila pinapakain mga kabady. Yan mga kabady, so nakita nyo kung paano ko silang pakainin. Wala silang talagang yung kainan na lalagyan, dyan lang sa lupa lang. Yan. Parang talaga natural talaga yung kuwan nila kung saan sila kumakain. Yan. Pero ang ginagawa ko, yan, inaano ko, hindi sa isang lugar, kumbaga nilalagay ko siya pahaba. Yan, ganyan. Kasi itong mga pabo masyado silang matapang. Gusto nila lahat ng pagkain sa kanila lang. So kawawa tong ibang mga pato, at the same time itong gansa. Yan. Tapos yung may mga manok din na matapang, like nung asan ba yung isa na mapayat. Ay ayun, yun nandun, yung nakahiwalay na yun. Medyo mapayat yun tsaka medyo maliit, gawa ng binubuli kasi siya. Yan, so kung sa isang area ko lang nilalagay yung pagkain nila, hindi na siya makakakain kasi nga aawahin siya ng aawahin. Kapag ganito na nakapahaba na ganyan, ayan, tingnan nyo, kahit sa isang ganyan, isang pato o isang manok, ganyan, o isang pabo. Araw-araw ganito ang ginagawa ko sa kanilang pagpapakain mga kabady. Pero kapag tag-ulan, ginagawa ko doon sa may flooring ng piggery dati, doon ko nilalagay, or kaya doon sa may side niya kasi may yero pa yun so hindi sila basta-basta mababasa doon. Ganun yung ginagawa ko pagka umuulan na timing na umuulan, tapos pinakain ko sila. Pero kapag ganito na walang ulan, hindi basa dito sa lupa, hindi maputik, yan, ganyan lang. O kaya minsan dyan sa sa mataas na area na yan, kasi hindi nag-i-stay yung tubig yan umaagos pababa, kaya dyan ko nilalagay madalas kapag umuulan. Then yan, may makikita nyo may patungan dyan sila natutulog, minsan dito, minsan doon sa mga nakapatong na kahoy na yun, doon sa may piggery, doon natutulog yung mga pabo. Yan. Yung mga pato naman tsaka mga gansa, sa lapag lang na mga yan, hindi naman yan pumapatong sa kahoy para matulog. Yan. Manok lang tsaka pabo yung pumapatong sa kahoy kapag sa hapon or sa gabi. Yan. Hanggang mamaya yan mga kabady, mauubos na nila yan. At sobra-sobra na yan na pakain sa kanila. Kasi kung tutuusin, sa isang ganito lang naman, isang dakot lang naman yan, busog na siya. Ilang dakot yung nakalagay dyan, siguro mga nasa 35 to 40 na dakot yung isang ganyan. So sobra na yan sa kanila.
makakakuha na yan sila, mabubusog na sila dyan. Tapos sa umaga naman hanggang hapon open naman na yung pinto nila or yung gate nila, so makakakain na sila ng damo. Yan, ganyan yung ginagawa ko mga kabady na pagpapakain sa ating mga alaga dito sa ranging area. Yan, ginawa ko tong video na to mga kabady kasi nga nakakaboring naman kung puro dun lang sa fish pan. Yan, so ngayon paunti-unti kong pinapakita sa inyo yung aming iba pang alaga dito. So sana magustuhan nyo rin, then mag-suggest rin kayo kung ano yung pwede pang gawin at kung anong dapat pang gawin. So tapos na tayo magpakain dito mga kabady, at hanggang dito na lang din. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa ating mga family, sa mga friends, sa mga OFW. Yan, maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo tong video na to, maaaring paki-like, subscribe at paki-share na rin po. Yan, so hanggang dito na lang mga kabady. Bukas ulit, bye bye.